Umorder po ako sa online ng damit. At doon din po ako nagbayad sa online. Kaso po, hindi po dumating yung in-order ko. Parang naloko po yata ako. Ano po ang dapat kong gawin? Itanong mo kay Buko. Babalik ang ating original program ng Itanong Mo kay Buko, Usaping Legal. Dito po, wala tayong mga trivia questions ngayon. Seryosong usapan po tayo tungkol sa isang issue, Pechay. Kasama po natin ang ating kapatid na si Pechay. Abogado rin po kasi to. Ang pag-uusapan natin ngayon, isang very timely. Yes. Ano ba topic natin ngayon, Pechay? Oo, Kuya Buko. Ang karaniwang tanong sa atin ng ating mga kababayan ay tungkol sa online selling. Tama. Oo, usong-uso ngayon kasi pandemic, Kuya, hindi nakakalabas talaga yung tao dahil bawal talaga silang lumabas. So, usong-uso ngayon yung pagbenta online. Tayo nga madalas tayo bumibili ngayon sa online. Napaka-convenient At lahat ng kakilala natin, puro seller na. Yan. Wala na ang buyer Correct. Kaya Kuya, napaka-importante na sagutin natin sa episode na ito lahat ng kanilang katanungan na tungkol sa online selling. At bilang improvement sa aming programa, makikita nyo ngayon sa tabi ng screen, ipa-flash yung mga importanteng key points tungkol po sa usaping ito. Yan. Okay, Kuya Buko. So, unahin natin yung tanong. Kuya, pag ba nagbenta ka online, kahit konti lang, matatawag ka na bang online seller? Magandang tanong yan kasi yung salitang online seller ay may definition sa Consumer Act, yung Republic Act 7394. Dito nakalagay na para matawag na isang seller, kailangan ikaw ay nasa business of selling consumer products directly to consumers. May isa pang salitang ginagamit sa batas, Pechay, supplier. So yung supplier, hindi siya direktang nagbibigay sa consumer, siya yung nagbibigay ng mga produkto sa mga sellers. Okay. So basta nagbenta ka at nasa negosyo ka ng pagbebenta, hindi minsanan lang. Talagang ginagawa mo itong hanap buhay, ikaw ay isang seller. Sakop ka ng batas na itong pag-uusapan natin. Okay. Kuya, usong-uso rin ngayon, nakasanayan na ng mga online seller. Yung PM is the key. Nako. Pwede ba yung magpo-post sila ng kanilang paninda, Kuya, tapos hindi nila ilalagay yung presyo, ang nakalagay lang, PM is the key. Pwede ba yun? Nakikita ko nga sa mga comment, HM. Oo, HM. Ano ba yung HM? How much? Oo. How much? Pero alam mo, Pechay, sa Republic Act 7394, yung Consumer Act of the Philippines, maliwanag na isinasaad doon na bawal yan. So, PM is not the key. Tandaan nyo po yan, bawal po na magbenta ng produkto sa online na hindi sinasabi ang presyo, na walang tag, walang label, at hindi alam kung ano yung produkto. So, importante ho na may tag, may label, at may presyo. Bawal yung PM is the key. Bawal yan. Oo. Sa personal na bilihan ng gamit, Kuya, madaling malaman kung kailan nagkasundo na kayo pag magkaharap kayo, di ba? Pero sa online selling, kailan ba malalaman na meron na kayong kasunduan? Mahalaga rin yan kasi pwede mo lamang habulin yung isang seller o isang buyer kung nagkaroon ba ng kasunduan. At yung kasunduan nalalaman sa ilalim ng batas, Article 1319 ng Civil Code. Nagkakaroon daw ng meeting of the minds, kasunduan. Tatlong bagay. Kailangan may kasunduan sa presyo, may kasunduan sa produkto, at may kasunduan sa pamamaraan ng pagbayad at lugar, petsa ng delivery. So pagka merong maliwanag na usapan tungkol sa ano ba ang binibili, ilan, magkano, paano babayaran, kailan at saan i-deliver. Pag yun ay malinaw sa inyong usapan, kahit hindi nasusulat, meron na kayong kasunduan. Okay. At binding na yun. At Kuya, sabi mo nga kanina, napakarami ng online sellers. Yung iba dyan, binibilhan natin kahit hindi natin kilala. Pero required ba ang isang online seller na sabihin ang kanyang personal information pag siya ay nagbebenta online? Oo, Pechay. Kasi alam mo, protection ito ng batas laban sa mga fly-by-night. Fly-by-night. Yung bang magpo-post dito, pagkakuha ng pera, takbo na sa gabi. Kinaumagahan, hindi mo na mahanap, hindi mo na makita itong mga buyer, mga seller na ito. So bilang proteksyon, itinatakda ng batas na dapat lahat ng seller rehistrado. At pag nagparehistro ka, syempre ibibigay mo ang iyong
contact details, personal details, ang iyong lisensya, kung lisensyado ka o authority mo, address mo, para makukontak ka at mabe-verify ng isang buyer kung totoo ka nga, no? Totoong, kasi baka magpadala ng pera sa'yo, tapos wala ka naman palang produkto, or scam lang pala ito, drawing lang pala, picture pala ng ibang kumpanya yun o ibang produkto. Kaya importante, rehistrado ang mga seller. At dahil required ang registration, kailangan ibigay ang impormasyon pag nag-register at tamang impormasyon. Yan. So, maganda rin kung o-order kayo, kilalanin nyo talaga yung seller para iwas sa panloloko. Kuya Buko, nasa gitna tayo ng pandemya ngayon, no? So, usong-uso rin binebenta yung mga face shield, face mask. Pwede bang magbenta ang online seller ng mga gamot, mga medical equipment, supplies, face mask, face shield, PPEs nang walang lisensya galing sa Food and Drugs Administration? Naku, na bullseye mo, Pechay. Oo. Alam mo ba na sa ilalim ng batas, Republic Act 9711, o yung batas na naglilikha ng FDA or Food and Drugs Administration, ay maliwanag na sinasabi doon na bawal magbenta ng mga medical devices and supplies. At malawak yan, Pechay. Ang medical devices kasama yung mga PPE, yung face shield, face mask, no-pit, yung mga ganyan, ano? Pati yung mga supplies, yung mga sinasabing anti-COVID na gamot, na although wala pa namang gamot ngayon, pero inaalok nila yan, ano? Pati mga vitamins na pampatibay daw ng resistensya. Kung wala po kayong kaukulang license or accreditation, authorization mula sa Food and Drugs Authority, bawal po kayong magbenta niyan. Ha? So, ipinagbabawal po yan at ang kailangan po, meron kayong license to operate or certificate of medical device notification or certificate of medical device registration or certificate of product registration mula sa FDA. Kung wala, kayo po ay maaaring makulong. Bawal po yan. Ayan, sa mga online seller, kailangan maging maingat din kayo, hindi lang yung buyers. Okay, kuya, pwede ba sila na magbenta ng retail o tingi, tapos sasabihin nila na ito yung produkto na binebenta sa ganitong sikat na food chain, or yung tingi, gagawan nila ng sarili nilang brand? Pwede ba yon? Ayan. Actually, ang tawag dyan, Pechay, ay deceptive practices. Fraudulent practices. Bawal po yan. Isa po yung krimen na ipinagbabawal po ng Consumer Act of the Philippines. Sa Section 50 ng Consumer Act of the Philippines, ito mga pinagbabawal, no? When a consumer product or service, papalabasin mo na ito ay sponsored ni ganon or approved ng FDA kahit hindi naman, or ito ang kaya niyang gawin. Kaya kanyang proteksyonan laban sa COVID. O gamot ito sa COVID, pero mali naman. Or papalabasin mo na ito ay produkto na galing sa ganong food chain or galing sa ganong sikat na brand, pero hindi naman pala iyon, no? Ibig sabihin, kasinungalingan, falsities. O kaya, sasabihin mong ito ay brand new, pero second hand pala. O kaya sasabihin mong ito ang ganda, pero pag deliver, ang liit lang pala. Hindi magagamit, no? So ito yung mga deceptive practices na crime, ha? Pwedeng makulong yung lalabag. So ingat-ingat sa mga seller. Laging magsasabi ng totoo. Correct. Huwag tayong manloko ng kapwa, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Kuya Buko, legal ba yung seller na kunwari nagbebenta ng bulto o maramihan para makuha yung loob ng buyer, pero sa totoo, wala naman siyang hawak na ganung karaming supply? Naku, yan. Yung mga usong-uso yan, yung mga ipopost, Pechay, na sino gusto ng face shield, I have 100,000 on hand. On hand. Oo. Para isipin kasi nung buyer na, uy, okay to, mura to or marami to. Nung pala, kukuha lang din pala sa isa pang online seller. Alam mo, bawal yan. No? Sa Section 50 ng Consumer Act of the Philippines, isa rin yung deceptive practice. Pag pinalabas mo, no, a consumer product is available to the consumer for a reason that is different, no, from the fact, or a consumer product or service can be supplied in a quantity greater than the supplier actually has. So yung pagpapanggap na meron kang ganong supply, pagpapanggap na kaya mong supplyan, or yung ibinebenta mo merong ganitong kapasidad na wala naman, lahat ito ay deceptive, panloloko. Ayon sa Section 50 ng Consumer Act, pwede ho kayong makulong. Bawal po iyan sa isang online seller. Kuya, at alam din naman natin na maliit lang naman talaga ang patong ng mga online sellers sa kanilang mga itinitinda. Maliit lang yung kanilang kita. At ngayon, ang tanong nila,
may tax ba sila na kailangan bayaran? Naku, yun ang masakit, Pechay. Naglabas ang BIR ng Revenue Memorandum Circular Number 60-2020 nitong July lang. Panahon ng pandemic. Pandemya, oo. At sinasabing may obligasyon, paalala daw sa mga nag-o-online seller, na may obligasyon kayong irehistro ang inyong negosyo dahil negosyo daw yan. At unfair naman daw dun sa mga nagninegosyo sa Tiangge, sa palengke, na sinisingil ng buwis at nire-require na kumuha ng permit bago magbenta. So yun daw online selling ay selling din sa pamamagitan ng ibang platform. Kaya kailangan ka ring magrehistro. At pag hindi ka nagrehistro, maaari kang makasuhan. At dahil rehistrado ka, masisingil ka na nila ngayon ng buwis. Yan. At doon, sa Revenue Memorandum Circular na ito, nagtakda ng mga requirements. Ayun. Speaking of that, Kuya, ano ba ang requirements sa pagiging legal na online seller? Ako dito malalaman natin marami lumalabag, Pechay. Oo. Pero dapat malaman na nila, di ba? Sa ilalim ho ng RMC, Revenue Memorandum Circular ng BIR 60-2020, referring to an earlier RMC, yung 2013, nagsasabi na kailangan unang-una, ang isang online seller dapat registered sa BIR. Yan. At hindi lang yon, dapat meron kang authority to print a receipt. So dapat pag binilang ka pala, dapat meron kang resibo at yung resibo mo dapat rehistrado sa BIR. Doon ka kukunan ng buwis doon sa resibong yon. Kasi matutuos ng BIR kung ilan ang nabebenta mo. Pangatlo, dapat pala nagwi-withhold ka ng tax doon sa mga binebentahan mo. At panghuli, dapat meron kang mga books of accounts naka-record dahil sisingilin kayo ng BIR dyan. Tutuusin ng BIR yung ilang resibo ang na-issue mo. At sa resibong yon may kopya ka. Hihingi nila yon. Makikita nila kung magkano nabenta mo at may porsyento doon na dapat ay bayaran mo bilang buwis. So maraming requirements pala. Oo, maraming requirements pero maliit lang ang kita. Oo, pero Kuya Buko, problema rin ng mga online seller natin kung ano ba ang pwede nilang gawin sa mga bogus buyers. No? Yung bogus buyers, yung o-order sa kanila, pero pag nandyan na, hindi naman kukunin. Ano ba ang pwede nilang gawin dyan? Yun ang masakit Kasi binabayaran na ng online seller yata yun. Namumuhunan na sila Oo. Ang tawag po dyan sa bogus buyers na yan ay pwede yung kasuhan yan ng kasong kriminal. Ang tawag po sa kasong yan ay estafa o swindling. Kasi, Pechay, ang element ng estafa ay deceit, no? O pangloloko. So, yung pong sasabihin mong bibilin mo, pag nandyan na hindi mo kukunin, bogus buyer, pwede ho kayong makasuhan ng estafa or swindling. May kulong ho yan. Bawal po yan. Pagka kayo ay umorder, kunin ninyo, bayaran ninyo, kasi kawawa naman ho yung seller. Basta ang ating lagi tatandaan, bawal man lamang ng kapwa. Ang ganda niyan, Kuya Buko. At maraming salamat, Kuya Buko. Sana ay maraming natutunan ng ating mga kababayan tungkol sa usapin ng online selling. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Hanggang sa huli po. At hanggang sa muli na ating episode po ng Itanong Mo kay Buko. Ano man pong usaping legal na nais nyong maliwanagan, ipadala po ninyo sa amin ang inyong katanungan at sisikapin po namin magkapatid na iyan po ang sagutin. Sa tandaan po ninyo, kung kayo po ay merong question o tanong sa usaping legal, itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Buko.